Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayong araw na ito ay mag-start tayo mag-ehersisyo. Isasama natin siya sa schedule ng araw-araw nating pamumuhay. Kasi siyempre, mahirap yung ginagawa natin, nag-opisina, hindi kain tulog, tapos hindi po tayo pinapawisan. No, at hindi rin tayo nakapag-walking ng matagal or malayo. So pag hindi natin inagapan ng ating sarili at lamunin tayo ng pagiging abala natin dito sa mundo at napabayaan natin ang ating kalusugan, so mabibigla na lang tayo. Mahirap yung kain tulog, trabaho at walang ehersisyo. So kailangan balance ang ating buhay. Yan. Maging balance tayo, matuto tayo maging balance sa ating pamumuhay kasi mahirap yung napapabayaan natin yung ating kalusugan. Ang ating kalusugan, guys, ay siya yung ating puhunan, no? Puhunan dito sa dunya, pangabutin natin yung mga pangarap natin. Nice! So, napaka-importante yung pag-ehersisyo. So, ang advice ko lang, doon sa mga taong masyadong abala sa pagtatrabaho, isingit po natin yung pag-ehersisyo. Dahil ang pag-ehersisyo ay malaki po yung naitutulong nito sa ating katawan. Yes! Ang benepisyo ng pag-ehersisyo ay nagpapalakas sa iyong puso at nagpapabuti sa sirkulasyon ng ating mga dugo. Okay? Ang tumaas na daloy ng dugo ay nagpapataas ng mga antas ng oxygen at sa iyong katawan. Okay? Ito ay nagpapataas ng oxygen sa iyong katawan. So, kaya minsan pag napapabayaan natin yung kalusugan natin, wala tayong ehersisyo, napapansin natin sa gabi nahihirapan tayong matulog at pag tuloy-tuloy na hindi tayo nakakatulog ng maayos, bumababa yung oxygen natin at doon tayo nakakaramdam na parang nahihirapan tayong uminga. Kaya napaka-benefits ng pag-ehersisyo. Okay? Ang isa pang nakakabuti sa benefits ng pag-ehersisyo ay nalalayo ka doon sa mga sakit na gaya ng heart attack, tapos yung sobrang cholesterol, kasi hindi natutuon yung cholesterol natin. Pag kumain tayo ng matataba na pagkain, no, nagkakaroon tayo ng cholesterol. So, isa yun sa nagiging delikado yun sa ating buhay, lalo sa ating puso. No? Kaya, ugaliin natin mag-ehersisyo, guys. So, let's go. Let's start to exercise. So, step number 1, bago tayo magbuhat at tumakbo, mag-warm up muna tayo. Stretching. Okay? So, ano ba yung kahalagaan ng pag-i-stretching bago tayo magbuhat? So, siyempre, ang kahalagaan nito ay unang-una, hindi mabibigla yung katawan natin. Kaya hindi siya mabibigla. May iwasan yung pagiging disalign ng mga bone natin, may mga ganon. Tapos, pinaka-importante, hindi tayo nabibigla. Tapos, yung mga ugat natin, at least, na-stretch muna siya bago natin puwersahin yung ating katawan. So, importante yung stretching, warm up. Yan yung mga stretching dito sa batok. Pag stress tayo, yan, mararamdaman mo, masakit siya. Pag hindi siya masakit, ibig sabihin hindi naman masyado na-stress at hindi napapagod yung mo. Hindi na po pwersa. Yan.
1, 2, 3, 4. Ang sarap, ang sarap. Yung mga ugat-ugat natin. Naligunat siya. Yan. So, hindi na natin maidikit masyado yung ulo natin sa tuhod. Gawa nung malaki na yung tiyan natin, guys. Ayan, kailangan natin, ito yung kailangan nating bawasan. Yung tiyan na yan. Para maging flexible tayo. Pero abot pa naman natin yung carpet. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Ito yung giling-giling. The best ito na stretching para doon sa mga nagmamaneho. Yung mga 2 oras lang nakaupo. Yan. Kaya napaka-importante yung mag-ehersisyo tayo. Lalo na yung nagmamaneho dito sa Manila. Tayo, nag-office tayo from Quezon City to Manila. So, nag-consume tayo ng 2 oras. One way. 2 hours na po yun. So, lalo na pagpa-uwi, rush hour, inabot tayo ng 2.5 oras. So, every day, sa pag-upo pa lang 4.5 hours. Kaya nagiging resulta, pagbaba mo ng sasakyan. Ang nagiging resulta pagbaba mo ng sasakyan, guys, sobrang sakit ng balakang. Exercise ako eh. So, back stretch. Yan. Yan. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Yung saan mo. Stretch. Dapat pag pupunta ka dito, nag-hijab ka. Kasi nakikita ka sa camera ko, mag-hijab ka doon. Sige na, punta ka doon. Balik ka lang dito. Opo. Pandong. Sarap. Yan, so, yan guys, medyo pinawisan na tayo. So, yan guys, exercise number 1. So, dahil nakapag-stretch na tayo, mag-treadmill po tayo. Ang treadmill, ang benefits ng treadmill ay para ito sa sa heart natin. Diba? Kahit naman magbuhat tayo na magbuhat, hindi ka nagta-treadmill, hindi ka tumatakbo. So, para sa cardio ito, sa heart. Good for the heart, ang treadmill. Bismillah. Siyempre, dahil matagal tayo hindi nakapag-exercise, no? Okay lang naman na mag-walking muna tayo. Walking tayo para hindi mabigla yung heart natin. Kasi mahirap ito pagka binigla natin, lalo't walang exercise, lalo't sa taong hindi nag-i-ehersisyo. Baka mahirapan siya at magkaroon ng shutdown. So, pinaka-importante yung pagbaguhan tayo. Basic muna yung gawin natin. Huwag natin biglayin. Huwag tayo magpasikat sa kapwa natin. Basic muna. Dahan-dahanin ang katawan para hindi mabigla. Yan. So, dagdagan natin yung speed niya, ha? Para medyo magkaroon ng thrill. Lalo na sa mga nagmamaneho ng 4 wheels, no, advice ko sa inyo, huwag niyong pabayaan ang kalusugan ninyo. Lalo na sa sa paa.
Mag-ehersisyo kayo. Pagurin ninyo yung paa ninyo kasi hindi maganda yung lagi tayong nagpapakasarap sa buhay. Kasi pag hindi na function ng maayos yung paa, lahat ng parte ng katawan natin, pag hindi natin naibigay yung karapatan nila, pwede tayong mabaldado. Wala anak. Yan, kaya doon sa mga taon-taon na nagmamaneho, malamang suriin ninyo yung sarili ninyo. Suriin ninyo yung mga paa ninyo. Kumusta na? Yung lakas ba ng paa ninyo? Gaya pa rin ba ng dati? So malamang hindi na kung hindi kayo nag-exercise. Kaya pagurin ninyo yung sarili ninyo. Huwag puro pasarap. Kasi lahat ng sobra ay nakakasira. Maya. Mag-shoes ka doon. Bawal yan walang shoes. Ay, so, ramdam ko na yung pawis ko, tumatagaktak na. Alhamdulillah. Okay, treadmill natin 10 minutes, not bad. Basta tuloy-tuloy lang. Hindi mag-follow ko ng mga light weights muna na plates. Dumbbell, barbell. Alhamdulillah. So, may 65 calories na nabawas sa akin, no? Mas pula. Alhamdulillah. The next exercise, guys, ay dumbbell, no? Titirahin natin yung bicep at saka tricep. So ito, guys. So 15 repetition at 3 set. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Our next exercise is shoulder. Ito yung palaki natin kasi wala tayong shoulder, kailangan magkaroon siya ng bukol dyan. So, ito yung para sa shoulder natin. So, siya, guys? 12 set, 12 repetition and 2 set. Importante, guys, pag nagbubuhat tayo, tigilin natin yung bigat, ha? Huwag natin ibabagsak. So, kailangan, pag binuhat natin yung plate, tigilin natin. Hindi natin bagsak yung ha? Kailangan tigilin. Huwag natin dayahin yung sarili natin.
Kain ka muna doon. Sige na, balik ka lang dito. Mamaya pa naman ako matapos. Sige na. Nararamdaman natin yung tama niya. Binibigat siya eh. Lapit. Diba? Di ba rin magaan yung plates natin? Importante marami yung repetition natin. At least nabibigla yung katawan at naiwasan yung mga fracture at disalignment ng bone. Parang rin yung pag-usad ng buhay. Huwag magmadali sa pag-usad ng buhay. Trust the process. Kapag binigla natin yung pagbubuhat niyan, pwede magkaroon tayo ng fracture. So, ganoon din. Huwag natin madaliin. Importante may progress. And ito, pwedeng 12 set. 12 repetition at 12 set. So, ang tama nito guys, chest at saka bicep and triceps. So, dahil nakapagbuhat na tayo ng mga ibang plate, dumbbell at saka barbell, so medyo magana sa kaya dadagdagan natin yung bigat niya guys. Wow. Ito yung gagamitin natin para sa chest, naka-incline siya. And then, siguro kukuha tayo ng 12 muna, 12 repetition na 3 set. Tingnan natin. Huwag ka dito nakat, iba tatamahan yung ulo mo ha. So, importante i-balance natin ha, kasi baka pag hindi na-balance, magkaroon tayo ng fracture sa buto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Sarap. Masya Allah. Sarap talaga pagpawisan. Nagiging kondisyon yung katawan natin.